Sa isla, hindi lang mga unggoy ang nagpaparami. Pamilya rin dito ang mga asong gala na may sakit sa balat. Napansin ko habang naglilibot kami dito sa isla, ang daming aso. Tapos yung isa-isa namin tinignan, karamihan sa kanila may sakit sa balat. Halos lahat ng mga aso rito ay dinala at iniwan sa isla ng dati nitong amo. May ilang aso na halos walang balahibo at walang sugat sa katawan. Hindi mapakali sa pagkamot ng balat. May ilang aso na pagala-gala sa ilalim ng puno. Habang ang mga unggoy malayang naglalambitin sa mga sanga dito. Pero pareho itong nakaabang sa tirang pagkain ng mga taong pumupunta sa isla. At handang makipag-agawan para malamnan ang tiyan. Pero dahil matalino raw ang mga unggoy, bumababa lang ito sa puno kapag wala na ang mga aso. Dahil tiyak na magkakaroon ng habulan kapag nagpang-abot ang dalawang hayop. Kung hindi natin na-monitor, ay nagiging banta sa wildlife. Maaaring madulot ito ng matinding stress, injury, or even pagkamatay ng mga unggoy, lalo na kung sila ay habulin o makagat. May mga panganib ng disease transmission mula sa aso papunta sa mga unggoy at sa iba pang wildlife species. May sakit sa balat ang mga aso sa isla gaya ng galis, naglalagas na balahibo at pulgas. Maaaring maipasa ito sa mga unggoy kapag nagkaroon ng interaksyon sa mga aso. Bigay tayo ng mga oral antiparasites at saka injectable for the adults and the puppies. Kahit yun man lang makatulong para dun sa sakit nila sa balat at saka dun sa dulati nila at saka parasite sa katawan. Bukod dito, dapat mabigyan ng anti-rabies vaccine ang mga aso sa isla. Lalo na't maaaring maipasa sa mga unggoy ang virus kapag ito ay nagkasagupaan sa kanilang teritoryo. Ang mga gamot na binigay at itinuro ko sa mga aso makakatulong sa pagpatay ng mga parasite sa kanilang